Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Pinalalahanan ng Department of Health ang lahat ng mga doktor o health professional na hindi tamang tumanggap sila ng regalo kapalit ng pabor. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, kasunod na rin ito ng report na may ilang kumpanya ng gamot ang nagbibigay ng pribilehiyo sa ilang medical professional gamit ang multi-level marketing schemes para i-endorso ang isang produkto. Una nang ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado na mas pinapabura ng ilang doktor na bigyan ng reseta ang mga branded na gamot kaysa sa generic. Ipinaliwanag ni Herbosa na bagamat mayroong executive order sa paggamit ng generic drugs sa mga pampublikong ospital, may mga kaso rin na hindi epektibo ang mga ito. Binigyan diin ng kalihim na dapat gawing professional at naaayon sa tamang hakbang ang pagbibigay ng reseta sa isang pasyente. Nanawagan ang pamunuan ng Manila International Airport Authority sa mga may-ari ng mga nasunog na sasakyan na makipag-ugnayan sa kanila. Ayon kay MIAA spokesperson Attorney Chris Bendijo, apat pa lang sa mga may-ari na sasakyan ang lumapit sa kanilang tanggapan. Nakipag-ugnay na rin siya sa kanilang tanggapan ang Philippine Skylanders Incorporated, ang private company na nagrerenta sa nasabing lote. Magugunitang 19 na sasakyan ang nasunog sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport kahapon. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gipusin patayon sa ka-engineer samtang sakay nini siyang SUV pasado alas 7 sa gabi netong adlong Biyernes sa Deca Home Subdivision sa Barangay Tugbok District, Davao City. Base sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, sakay usab niini iyang anak ug asawat niadtong tungura ug igo lamang nga gipakanaog sa sakyanan ang iyang asawa ug anak. Ipark na unta sa biktima nga si Engineer Ray Pulangas lumakad ang iyang sakyanan na nakadungog na lamang og mga buto sa pusil ang asawa ug anak niini. Busa dali silang migawas silang balay ug nakita na lamang nga nabangga na ilang sakyanan diha sa gate. Gidala pa sa balay tambalanan ang biktima apan tungod sa daghang igo niini namatay na kini. Sa wala pa mahitabo among krimen, dunay duha ka malalaking nakamotor nga sakay sa nga walay helmet apan naka-face mask ang nakita sa mga lugar. Din sa karon padayon pang ang ginahimong investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong insidente. Samtang laing insidente na usab sa pagkalumos patay ang nahitabo dinhi sa Davao City. Kini human nga namatay ang usa ka 48 anyos nga lalaki. Kinsa nalumos atol siyang pagkaligo sa dagat pasado alas 4 sa hapon, Domingo sa hapon. Sa usa ka beach resort sa Barangay Daliao, Turil, Nindakbayan, ang biktima gilang nga si Randy Stokia Saberon, residente sa Rasa Street, Barangay Turil Poblasyon, Turil District, Davao City. Nadala pa sa ospital ang biktima sa Turil, Davao City apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Ingon nga kung mag-inom-inom, likay na lang ang moto ka sa lalong nga part sa isa ka dagat, sir. So, ato lang gihangyo lang yung kanunay, ana, sir, no? Kay para dili na magsunod-sunod ng mga pangitabo, sir, bagi na remind magyud nato nga kung makainom, iwas na lang sa gyud nga moto sa lalong nga part sa dagat. Og mao kadtong mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot, mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.